Hey yo, what's up mga kapatid? Welcome back to my channel and this is Biyahe ni Koy TV. Eto na, mga kababayan ko, ang hinihintay natin lahat, mga kapatid. Matindi po ito. National Bureau of Investigation naghain na at pinuntahan na ang opisina ni VP Sara. Ang malupit pa dito, mga kababayan ko, yung si Tambalustay na nagtatapang-tapangan, hindi nagpakita. Magaling. Mga kababayan, kaugnay po ito sa mga binitawang salita ng Vice Presidente ng mga DDS, mga kababayan ko, na pinagbantaan po ang buhay ng Pangulo, ng unang pamilya ng First Family at ng House Speaker ng Pilipinas, mga kababayan ko. Ito po ang mga balita ngayon sa TV5, mga kababayan ko. Maraming salamat. This video is courtesy by TV5. Maraming salamat po sa magandang pagbabalita at ipagpatuloy niyo po yan. Pakinggan natin. Inihain na ang sabina para kay Vice President Sara Duterte dahil sa pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan na. Pinaharap si VP Sara sa NBI sa Biyernes para ipaliwanag ang kontrobersyal niyang pahayag. Ako, tingnan natin kung gaano katapang to si Sara pag humarap doon. Lilinaw naman ng bise, may kondisyon ang kanyang pahayag. Kailangan niya munang mamatay. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Alam mo, duwag talaga tong mga Duterte eh. Sa totoo lang. Sorry sa mga DDS na nanonood sa akin kung tinatamaan kayo sa sinasabi ko. Duwag si Sara eh. Duwag eh. Can you imagine, magpapakabayani ka and tumitira ka ng ganyan, nagpapakabayani ka, sabihin mo na, kung mamatay ako, may ganito, ganyan, may kondisyon ka pa, ganito, ganyan. Patitigan, hindi mo na lang gawin sa sariling buhay mo. Pero sige, sakyan natin yung trip mong ganyan. Sige, tuloy. Pasado alas 12 ng tanghali, nagpunta sa opisina ni Vice President Sara Duterte ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation Special Task Force. Tingnan natin kung matapang siya. Inihain nila ang subpoena para pagpaliwanagin si VP Sara sa umano'y grave threats. Ayon sa NBI, hindi nila nadatnan si VP Sara sa opisina niya. Tanging legal counsel lang ng OVP ang tumanggap ng subpoena. Kita nyo, nakakahiya. Imagine niyo, wala yung Vice Presidente, matapang lang sa social media, pero takot tumarap sa National Bureau of Investigation. Alam mo kung matapang yung Vice Presidente nyo, haharapin niya to eh. Hindi, tago ng tago eh. Kagaya sa confidential fund, yung pagpapaliwanag, ginayaan yung mga tao niya, tas siya, tago ng tago. Ito ang pagpapatunay na meron tayong due process. Bibigyan natin ng pagkakataon ng ating Vice President na maibigay ang kanyang side on the controversy. Tama. No? Ipaliwanag niya at kasama na yung sinasabi niya na may threat sa kanyang buhay. Tama yan. Alam mo, sir, to be honest, I admire your presence. Tama yung sinasabi mo, sir, na due process ang dinadaan natin. Ngayon, mga kababayan ko, nasa due process naman yung pagpapatakbo ng ating gobyerno patungkol dito sa hinaharap na issue ni Sara. If I say government, gobyerno naman ng NBI mga kababayan ko. Meron due process na nagaganap. Suddenly, mga kababayan ko, dito nyo makikita kung paano ang mga Duterte, kung paano sila lumaban sa pagdating sa due process eh. If there is a due process, mga kababayan ko, tignan nyo mabuti. Tago sila ng tago, iwas sila ng iwas. Kamara dumadaan sa due process kung paano tanongin yung tungkol sa confidential fund. Mga kababayan ko, si Sara tago ng tago. Ito ngayon sa NBI, sinubpinahan ka para humarap ka, dinaan ka sa due process, ang ending, tago ka rin ng tago. Mga kababayan ko, ahaba ng ahaba to, maniwala kayo sa akin. Tuloy. May threat sa kanyang buhay. Nag-ugat yan sa pagbabanta ng bise na ipapapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isa. Ito nag-ugat yan sa panayam niya na may totodas daw sa kanya, keso ganito, ganyan. Mga kababayan ko, may kikitil daw sa buhay niya. Nag-ugat talaga lahat yan doon. Kaya siya pinapatawag ngayon at sinubpinahan ng NBI para magpaliwanag, mga kababayan ko. In fact, mga kababayan ko, there is a latest na sinabi dito, mga kababayan,
na itong bigyan ko ngayon ng trivia. Sinabi to mismo ni Senator Bato, and I quote, mga kababayan ko. Sinabi to ni Senator Bato, kapag dinakip daw si Sara Duterte ng mga NBI, mga kababayan ko, ang sagot ni Senator Bato de la Rosa, let the rumbles begin. Rambulan na nga daw, sabi nga mga kababayan ko. Tignan nyo kung gaano nila ginagamit itong position sa gobyerno. Tapos, gaganyanin nila. Pag dumadaan sa due process, dinadarag nyo. Pag wala sa due process, umiiyak kayo. Diba, mga kababayan ko? Ngayon ang sigaw ninyo, diba? Due process, transparency. O ngayon, ginagawa sa inyo. Takot naman kayo. Sabihin nyo, wala kayong tiwala sa gobyerno. Nung kayo nakaupo sa gobyerno, may tiwala ba? May pinagkakatiwalaan kayo ng tao? Oo, pinagkatiwalaan kayo because may due process. Sa panahon ni Duterte, pinakulong nyo nga si Dilima, di ba? O partida with due process yung pagsisinungaling nila. Tuloy. Na maibigay ang kanyang side on the controversy. No? Ipaliwanag niya at kasama na yung sinasabi niya na may threat sa kanyang buhay. Di ba? Dapat ipaliwanag ni Sara yan Literally, ang nangyari kasi dito, sumulpot na lang siya bigla doon sa Kongreso, naghurumintado doon sa detention cell nung Sulay Calofes, tapos sinabi niya may threat sa buhay niya. May gugurgur sa kanya. Tapos, eto na, lumaki ng lumaki, lumaganap yung kwento, mga kababayan ko, pumutok ng pumutok. Ang ending, mga kababayan ko, eto na, wala siyang maituro na may gugurgur sa kanya. Ang tangi niya lamang sinasabi, si President Marcos, si Lisa, si Martin, ang gugurgur sa kanya, samantalang wala namang gagawa sa kanya noon. Alam nyo na medyo nagdidikit na sa utak ko yung nagdidikit na sa utak ko tong ginagawa ni Tambalustay talaga Nagsising in na sa akin na may kinokopya siyang tao. Makikita ko to ngayon, mga kababayan ko. Tignan natin. Nag-ugat yan sa pagbabanta ng bise na ipapapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lizo Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa isang ambush interview, ipinaliwanag ni VP Sara ang mga binitawan niyang salita. Ngayon, ito, binitawan sa salita. Pakinggan natin. I have to die first. Kailangan niya daw muna magurgur. They have to kill me first. Kailangan niya daw muna magurgur. They have to kill me first. So 3 times yun now they can't kill me anymore. Now they can kill me anymore. Unless they want to die. Unless they want to die. Kaya ang kondisyon niya, mga kababayan ko, pagkatapos niya magpasabog na meron daw gugurgur sa kanya, ang ending, mga kababayan ko, sasabihin niya sa media, kailangan tsugiin niyo muna ako. Kailangan tsugiin niyo muna ako. Unless they want to die. Anong klase to? Mga palusot mo. Tuloy. Sinagot din ni VP Sara ang pahayag ng Presidential Communications Office na active threat ang banta niya. Aniya, wala raw sa tamang konteksto ang pagbibigay kahulugan sa sinabi niya. Wala sa tamang konteksto. Uy, Sara, ano ka ba? Vice-Presidente ka. Hindi mo alam yung batas. Abogado ka. Baka nakakakalimot kayo na may batas tayo na any threat sa ating presidente o maglalagay sa kanyang kapahamakan, mga kababayan ko, is magiging isang malaking banta, lalong-lalo na sa seguridad ng Pangulo. Kung abogado ka at nagmahilig ka sa batas, maiintindihan mo talaga yan, di ba? Parang hindi mo ata nagtapos ba to ng law? Ako na hindi nakapagtapos, naiintindihan ko yung batas. 'Di ba? Parang ang dating nito, yung ordinaryong Pilipino pa nakakaalam, mga kababayan ko, ng ano ba talaga ang batas patungkol sa pagbabanta sa Pangulo. Kailangan ba meron nakadisenyo, merong mga pattern yung pagkagagawa nun? Anything na sasabihin mo, if you say in public na kikitilin mo ang buhay at gugurgurin mo ang buhay ng presidente, that is a threat, mga kababayan ko. Ituturing na ng Malacanang o ng palasyo na ikaw ay threat sa ating Pangulo. For example, bantaan ko si Digong, nagugurgurin ko siya
Ganun na. Example, gugurgurin ko si Digong, ganito, ganyan, ganyan, aabangan ko sa ganito, at sasabihin ko na, pag ako na Tsugi, meron at gagawin sa kanya, may hitman, kung tawagin, may kinausap na ako. Ang mangyayari nun, magiging threat ako, kanino? Kay Duterte. Kung presidente yung tatay niya, pag sinabi ko yon. Pero mga kababayan ko, directly, the Vice President said to our President Bongbong Marcos, directly, it's clearly, na sinabi niya, kapag may nangyari sa kanya, gurgurin mo si Marcos, gurgurin mo si Lisa, gurgurin mo si Martin. That's the reality. At sabi niya, may kinausap na ako doon. No joke, di ba? 2 times pa nga. Tuloy. Wala naman daw sapat na laman o konkretong basihan para ituring ito na issue ng national security. Oy, mali ka dyan. Maling-mali ka dyan. I told you, anything na magiging banta, lalong-lalo na sa seguridad ng presidente, is magiging threat, mga kababayan ko. Threat yun, mga kababayan ko. Like I said, parang ganito yan. Nasa aeroplano ka, nag-joke ka, na meron kang dalang bomba. Mga kababayan ko, pabababain ka ng cabin, mga kababayan ko, ng cabin crew, pabababain ka doon, at sasampahan ka ng kaso, mga kababayan. Ganun na mangyayari sa'yo. It's the same with the president. But the situation, hindi bomba yung dala mo. Nagbanta ka. But who is Sara? Who is Duterte? Mga kababayan ko. Samantalang kilala kayo ng buong bansa na kumikitil ng buhay. Di ba? Ganun lang kadali yun. Tuloy. There is absolutely no flesh on the bone. Oh, ako. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? You don't say assassin, pero sabi mo may kinausap ka. O anong tawag sa kinausap mo? Na kung sakaling may mangyari sa'yo, gawin kayo gurgurin si Bongbong. Assassin! Naku po! Diyos ko! Grade 1. Wala. Alam mo, buti na lang nag-resign sa pagiging DepEd Secretary to eh. Walang kwenta eh. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. Natural na ilalagay sa narrative na merong assassin because ang sabi mo, may inutusan ka. Once you say na sinabi mo na meron akong inutusan na may gagawa ng ganito, kung sakaling may mangyari sa akin, gurgurin mo. Huwag kang titigil, gurgurin mo. Sabi mo, di ba? Oh, anong tawag mo sa inutusan mo? Assassin. Oh, Tagalogin ko, tagatumba. Tuloy. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. O totoo naman murder plot ang tatawagin dun. Pinagpaplanuhan mo na eh. Ano ba yan? Diyos ko naman. Wake up, Pilipino. Tignan nyo itong ginagawa ng tao na to. Kung hindi pa kayo magigising mga kababayan ko, please, tignan nyo mabuti. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? Tuloy, gina nga. Tingin naman ni NBI Director Jaime Santiago, seryoso talaga si VP Sara sa pagbabanta niya. Kahit ako, alam ko seryoso siya eh. Kasi galit na galit siya eh. Sinabi ni Madam Vice President na no joke, di ba? Talagang serious siya on her instruction to the kung sino man yung assassin. Oh, di ba? Pares na pares kami ng pagkakaintindi. Sino man yung kinausap niya. Hindi pa raw tukoy ng CIDG ang sinasabing hitman ni VP Sara. Tungkol naman sa umunoy bantas Hindi na ako magtataka tatay niya yan. sa buhay ng bise, wala raw natatanggap ang NBI na formal na reklamo. Sinisiguro naman ni VP Sara na handa siyang humarap sa NBI. Ganun talaga dapat, talagang humarap siya. Sa Biyernes, November 29 ang itinakdang schedule ng NBI para makuha ang paliwanag ng bise. Hindi haharap yan, takot yan eh. Diba? Literally, mga kababayan ko, kung tutuusin mga kababayan ko, itong pagsusumpina sa kanya ng NBI, number 1, magiging mahalaga to. Alam nyo kung paano ko nasabi magiging mahalaga to? Kasi, para yung mga tao magtatangka, magbanta, gumawa ng eksena, malaman nyo na may katapat na kaso, mga kababayan ko. Second, mga kababayan ko, wala daw pagbabanta si Inday Sara na sinabi doon. Hindi, no. Vice President Sara Duterte, please pardon me, correct me if I'm wrong, nagbanta ka. Nagbanta ka, literally. Naririnig ka ng taong bayan. At alam mo yung ginagawa mo ngayon na pagkakalat, halata ka na.
Diba? Imaginein mo, how could you imagine na ipagugurgur ka, iisipan mo yung tao, wala ka nga maituro na may gustong gumawa sa'yo niyan. Diba? Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Alam mo ngayon, napapaisip ako kung nasa tamang katinuan ba yung vice-presidente ng Pilipinas? Nasa tamang pag-iisip ba ito? Kasi, sa lahat ng sinabi mo, galit ka at nagsalita ka in front of the many Filipino, mga kababayan ko, in public, naka-live. Mga kababayan ko, halatang halata at kitang-kita po dun na binitbit ka ng galit mo. At sa pagbitbit ng galit mo, nakapagbanta ka sa Pangulo, nailaglag mo yung sarili mo sa isang plano. Mga kababayan, yan yung sinasabi ko, mga kapatid. Ngayon, is VP Sara Duterte is a threat? Sagot? Yes. Bakit? Mga kababayan ko, meron bang capability na magpagurgur ni Inday? Sagot? Yes. Mga kababayan ko. Bakit? Bakit, Koy? Tatanungin niyo sa akin, bakit? Sino ba si Sara? Si Sara kilala sa Davao bilang ano? Nakilala sila saan? Sa pagpapagurgur ng tao. Second, may kakayanan ba si Sara? Yes, meron. Anong kakayanan ni Sara? May pera sila, may kaya sila. Mga kababayan ko, kaya nilang umupa ng private army para gawin yon. Remember what happened to Donald Trump last election? Donald Trump sinubukan i-assassinate during the election. Pwede ring mangyari sa presidente yan. Anytime, mga kababayan ko. Anytime. Pwedeng mangyari kay Presidente Bongbong Marcos yan. Na i-assassinate ang ating presidente. Kaya mangyari yon. Sino nagpapagawa nito? Kaya ba ni Sara? Natural, kaya niya. Pwede sila magkaroon ng private army. Kaya nila yan. Kung nagkaroon nga sila ng Davao Death Squad, mga kababayan ko siguro naman, kayang-kaya rin nila yon. Ang sa akin lang, mga kababayan ko, wag sanang i-deny ni Sara na nagbanta siya to clean his name. There's no flesh, there's no ganyan, whatsoever. Ano pa man ang sinabi mo, nagbanta ka and you point the name of the President and the First Lady, also the House Speaker of the Republic of the Philippines. Diba? Sorry Hindi ako naiiyak, mga DDS, kayo mag-alala. Nasipon lang ako. Pasensya na, sorry. No? You pointing the name, sa tatlong yun, wala ka pang pagbabanta. Paano kung ganito? Paano kung ganito mangyari? Mga kababayan ko. Katulad nung nangyari kay Ninoy. Ginagaya mo to Sa totoo lang. Ginagaya ni VP Sara si Ninoy. Mga kababayan. Ginagaya ni Inday si Ninoy para magmukhang ano, if ever na may tumumba sa kanya, may gagante. Paano kung ganito ang nangyari? Kunyari lang may galit kay Duterte na mga tao. Ipinatumba si Sara. Nagtagumpay yung assassination laban kay Sara. Sino pagbibintangan? Marcos. Kahit walang ginawa ang Marcos. Remember what happened to Ninoy, mga kababayan ko, mga kapatid. Remember what happened to Ninoy. Walang kasalanan si Marcos, hindi napatunayan kahit saang hukuman. Pero pinagbintangan si Marcos Sr. na nagpagurgur kay Ninoy. Way back 2023, lumabas yung totoo, mga kababayan ko, na isa sa pamilya ni Ninoy ang nagpagurgur sa kanya. Pero malapit sa Marcos. Tama, mga kababayan ko? Sino na pagbintangan? Marcos. Mga kababayan ko. Ako, mga kababayan ko sa totoo lang, ginagaya ni Inday Sara si Ninoy ang imahe ni Ninoy para galitin ang taong bayan. Para galitin, lumabas ang taong bayan at magalit sa administrasyon ni Pangulo. Lahat ng gagawin ng mga Duterte ngayon, strategy ng mga dilaw noon para pabagsakin ang mga Marcos sa palasyo.
mga kababayan ko. Yan po ang nakikita ko. At maliwanag po sa akin na ginagawang ini-image ni Sara sa sarili niya ay mala Ninoy Aquino. Hinding-hindi mangyayari yan. Maniwala kayo sa hindi mga kababayan ko, nakakatakot po kung ganyan ang gagawin ni Tambalustay. Ako po si Biyahe ni Koy TV mga kababayan ko na nagsasaysay po sa inyo. Maaari po sana kayo ay mag-comment down below sa ating napag-usapan at wag mo na rin kalimutan na mag-comment, like, and share and subscribe dito sa ating channel. At wag mo na rin kalimutan i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga Biyahe ni Koy movements na gagawin natin. Once again, ako po si Biyahe ni Koy. Kung nagustuhan mo tong video na to, maraming salamat po at sama-sama po tayong babangon muli sa bagong Pilipinas mga kababayan.